Yes, good good morning! morning! Ayan, isang masayang Sabado na naman po at tayo'y mag-entertain ngayon ng mga Yes. questions syempre concerning sa iba't ibang larangan sa paghahayupan, pangisdaan, paghahalaman. So, dito po ulit tayo sa Usapang Agrikultura. Paghayupan at pangisdaan. So, yung wala tayong ibang topic na tatalakayin ngayon, bibigyan lang po natin daan yung mga tanong na nanggaling sa inbox natin sa Facebook, sa YouTube. sa YouTube, sa page po natin. So, marami din po kasi na nagtatanong po sa atin yung mga gantong katanungan. So, bibigyan daan po natin itong mga to. No? Yes. Umpisa na ho natin yung mga question po ng mga netizen at mga yung nagsusubaybay po sa atin. Ayan. Ito, Atubi Nanotechnology, matanong lang po, kailangan po bang painumin ng Atubi ang mga sisiw habang lumalaki po? O kapag dumating na po yung panahon na mangingitlog sila, araw-araw po bang hahaluan ang tubig na pinapainom? Marami pong salamat. Ayan. Siyempre po, kailangan po yan. No? Actually nga po, yung pagbibigay ng technology sa mga alagang sisiw, manok, o paitlogin man yan, o broiler, day old pa lang, pwede na silang bigyan ng technology. Siyempre, mga maliliit pa lang, at least matutulungan na ng technology na kumbaga ma-build up yung kanilang pangdepensa. No? Kasi may hina pa yung immune system niyan para kumbaga tumaas yung resistensya nila, may panlaban sa sakit, at tuloy-tuloy po ang pagpapainom niya, no? So, from day old, so nagbibigay tayo sa kanilang inumin at saka sa kanilang pagkain, sa feeds. At kapag sila ay nangingitlog na, all throughout ng pagpapainom, doon na po ihahalo palagi yung technology. So, kumbaga hindi pwedeng, halimbawa sa umaga lang, tas sa hapon, plain na water lang. So, all throughout yan. Kasi iba nagtatanong, ano po ba yan? Daily, pero kumbaga sa umaga lang, pero sa hapon wala. So, ano po yan, every time na magbibigay po kayo ng inumin nila, nakahalo na po lagi yung technology. Yung Atobi sa kanilang inumin. Ayan. Tungkol pa rin to sa sisiw, galing pong FB, paano po ang gagawin kapag nagkahalak at namamaga ang mga mata ng sisiw? Yan po yung halak, ibig sabihin, lalo na yung namamaga yung mata, yan po ay coryza o yung sipon na namuo dito sa mata. Pag yan po yun inyong pinisel, may puting makukuha kayo dyan. Pero mas maganda yung kung talagang pagampaga, anuhan nyo lang, pisain nyo, alisin, mas maganda po yung kaysa yung naka-stay lang po natin dyan. So, ang pagbibigay po, kung anong gagawin po natin, pwede po tayong magbigay ng antibiotics. Pero ang practice po namin, bago tayo maglagay ng antibiotic, maglalagay ho muna tayo ng technology sa kanilang tubig. O ano po yan, hanggang sa makarecover, 1 kutsara gada, 2 litrong tubig. O mas maganda po, 1 kutsara sa 1 litrong tubig, mas maganda po concentrated at para mas madali po yung recovery. Pag yan po naka-recover at makikita nyo pong wala, mas maganda po na ituloy-tuloy and then pwede na po hindi kayo mag-antibiotic. Pero kung hindi naman po talaga pa siya maka-recover at medyo magana na siya, malakas ang katawan, doon po tayo magbigay ng kung anong gamot na i-recommend po sa atin ng mga vet. Ito naman po, question galing sa ating YouTube. Sabi, Sir, ask ko lang po kung ano po yung the best na lokasyon ng mga itik. Yung masemento po ba o yung may pond o di kaya yung lupa lang talaga? Para po sa akin, sir, na nagtanong, ay okay naman po lahat yan, yung mga nabanggit nyo. Ang ano lang po diyan ay kung ano po yung mas prepared or kung saan kayo mas makakaalwan na aalagaan sila. At sa tingin nyo po ay mas magiging kampante yung inyong mga aalagaang itik. So yung mga nabanggit ay okay naman po, depende sa location nyo at depende po doon sa kakayanan nyo po. Actually nga yung nasabi kung yung may pond or lupa lang. Kasi nga, ang mga itik naman, mangingitlog pa rin yan kahit walang pond. So, kung halimbawa, maliit lang naman yung area ni sir, tapos hindi mo naman kaya maglagay ng pond, pero dahil iniisip mo pag itikan, kailangan laging may pond. So, mahirapan ka naman magpagawa ng kanilang, kumbaga, ng bakuran nila. So, kumbaga, depende pa rin sa capacity ng area. At saka, huwag kayo mag-worry na baka hindi mangitlog pag walang pond. So, mangingitlog pa rin yan sila, yung mga itik. Pero kung may available na pond, okay lang din. Okay lang din. So, walang problema. Mas
maganda nga at dahil natural habitat ng ng itik naandun po. Yes. Ayan. So, depende pa rin po talaga sa inyo, sir, kung saan po yung location nyo at kung ano po yung mas prepared nyo. Isa pang question, okay lang po ba ipakain sa baboy ang mga feeds na galing sa poultry? Ayan. May mga konting dumi ng manok, basta gamitan ng atubi. So, ang advice po namin, talaga recommendation po namin, hindi po kami nag-a-advise na ipapakain po na may dumi sa hayop. Kasi dumi po yan hindi natin alam kung saan ang galing, kung anong bakterya, kahit po tayo nagte-technology. Mas maganda pang ipakain sa baboy yung mga dahon-dahon, kung anong meron kayo na available sa inyong paligid, mas mainam po yun. And then, saka po natin lagyan ng konting feeds kung nagtitipid po tayo. Ito naman, question galing YouTube ulit. Sabi, Sir, good afternoon. Iyan po bang atubi ay ginagamit pag may bunga ang mga ubas or kahit hindi pa lang namumunga? Kasi po may tanim din po akong mga ubas at gusto ko rin magtanong kung pwede gamitin ko na rin pang spray sa bago ko pa lang naubasan. Pakireply naman po. Thank you. Ayan. Yan. So, yan po, yung ubas is hindi lang po sa namumunga. Actually po, sa umpisa pa lang po ng pagtatanim po natin, ay ginagamit na natin yung technology dun sa ating pagtatanim. Ang ginagawa nga po nung iba nating mga kababayan, yun pong cuttings na itatanim nyo, before nyo po yun itanim, dinadaw-daw po muna doon sa tubig na may atubi. Magtimpla po kayo doon sa isang timba. 4 na litrong tubig, isang kutsarang atubi. Yun po yung ating dosage po diyan. Tapos idaw-daw nyo po na mga 20 minutes. Tapos yung planting hole, yung butas na pagtataniman nyo po ng ubas nyo, diligan nyo po muna bago nyo itanim yung cuttings. Yes. Then after po nun, kapag natanim nyo na po, kahit po 2 beses sa isang linggo yung pagdidilig nyo doon sa ubas na itinanim nyo. At kapag malalaki na po, kahit 1 beses sa isang buwan yung pagdidilig po ng tubig na may atubi para po makatulong doon sa mga abono na binibigay po natin. Tandaan po natin, hindi lang po technology yung kailangan nating ibigay doon sa ating ubas. Kailangan din po nating maglagay ng abono. Kasi yung abono po, siya yung magsusupply sa paglaki at pagbunga ng ating mga ubas. Katuwang po yung technology. Para po malesen din po yung mga peste doon sa ating mga alaga. So, ulitin ko lang ay daw ibig sabihin, ibabad. Ibabad po doon yan. Para maklear po doon sa hindi na medyo maintindihan. Yes. Ayan. Ibabad nyo po ng mga Yan. 20 minutes Ayan. bago nyo itanim. Yun po. Yes. At isa pa rin katanungan tungkol ulit sa manok, galing pong FB ulit, kung yung inumin ng manok na may atubi, pwede po bang lagyan ng fish amino acid? Ayan. Ayan, actually sir, pwedeng haluan ng atobi yung ating fish amino acid. Kasi 'di ba yung mga fish amino acid or yung FAA, ito yung yung katas ng binurong isda. Yes. So parang yung iba ginagamit nila to pang substitute na dun sa mga synthetic na vitamins, yung iba hinahalo sa inumin ng manok, yung iba naman hinahalo sa feeds. So dito rin kasi nakakakuha rin sila ng sustansya ng protein. So kumbaga, yung counterpart ng mga vitamins natin kasi yung technology, pwede siyang ihalo sa mga kahit anong mga vitamins. So itong supplement na to na FAA ay safe na safe pong ihalo sa ating atobi. So kahit magkasabay sila, ibigay or magkahalo, wala pong problema dyan. Ayan, oo. Tungkol naman ito sa mga ruminants o sa mga baka. Ilang araw po ba dapat iburo ang silage? At ilang araw na ang tinatagal nito? So ang paggawa po ng silage, yan po ay binuburo hanggang 3 weeks o 3 linggo. After po na, pwede natin ipakain. At itatanong nyo kung ilan yung itatagal. Pag yan po ay ginawa nyo sa plastic na, halimbawa, kasi may recommendation na kung ilang kilo Yes. 40 kilos or 30 kilos, depende po sa paggawa nyo. Once yan po ay nabuksan nyo na, automatic po yan, ipakain nyo na lang hanggang maubos. Kasi nasisingaw na yan kaya na-peppermint o binuburo po yan. At kung naman galing po ang paggagawa nyo ay nasa container o yung blue na drum, Yes. ayun. So, yan nakasealed. Pag yan po ay binuksan nyo, takpan nyo ng maayos, yun po hanggang sa maubos, pwede natin i-imbak. At kung naman po yan ay silage na parang binuro nyo lang ng, tinatakpan na ng lona, yung malaki yan, malaki yung paggawa ng silage. Yan po ay hanggang sa mga ilang taon pwede. Kahit po yan ay kinuhanan nyo, ang maganda lang dyan, tatakpan nyo ng itim na lona or plastic. Basta i-compact nyo lang, walang sisingaw. Lagyan nyo lang yung iba ang ginagawa. Yung mga gulong ng sasakyan, yung gulong, yan tatakpan nyo lang hanggang sa
hindi naman siya kaagad masisira. Depende po sa processing nyo, ha? Yes. Ayan. po. At yan po ay tumatanggal kung ilang taon, ilang buwan, pwede ang po. matagal, Yes. Basta hindi nabubuksan, ha? Yung Oo. depende dun sa plastic. Mhm. Yan po, basta Walang sisingaw. walang sisingaw. Ayan, at kapag nabanggit mo nga, ulitin natin, kapag ka nabuksan nyo na, ipaubos nyo na po. Ipaubos na yun. kaagad. Ayan. Kung ang inyong pinaglagyan ay plastic. Yes. Pag sa drum naman, isil nyo kaagad. Pag binuksan nyo, laging tatakpan. Ayun. Ayan. Ayan. Pwede pa kinabukasan hanggang sa makonsume nyo yung isang drum. Mhm. Ayan. Ayan. O, ito, ruminants pa rin po to. Pwede po bang pakainin sa baka ang mga pinagbalatan ng repolyo at bagyo pechay sa palengke? Pwede rin po bang ibang gulay na tinatapon na sa palengke kapag malapit ng mabulok tulad ng carrots, patatas, talong at iba pang gulay? Ayan. Yan po ay depende doon sa inyong alagang baka. Kasi tandaan po natin, hindi lahat ng baka kumakain ng gulay. Oh. Ang mas maganda po dyan, para makatipid tayo, isama nyo po doon sa inyong mga kung may concentrate kayo Mhm. na ibinibigay. Tapos kung merong mga damo, itapins nyo lang. Mhm. Pero kung pag yan inasanay na, i-try nyo na yun lang gulay ang ibigay nyo, mas mainam po yan. Mhm. Kung kakainin, mas magaling. Pero kung hindi naman po, isama nyo sa ibang concentrate or doon sa mga damo, pwede po yan. At yung sinabi na mga carrots, talong, pwede po yan kahit anong klaseng gulay, kahit nga prutas, basta kakainin po ng baga, pwede po nating ipakain. Ito naman po, question galing YouTube. Ask lang po, di ba iba't iba ang paraan sa pagpapakain ng feeds? May binabasa, may gusto, dry. Sa feeds na lalagyan ng Atovi, ano po yung maganda? Yung basa o dry yung feeds? Thanks. Sa baboy gagamitin. Oo, sa baboy ito Okay, gagamitin. okay. Yung nabanggit nyo po kung dry or wet feeding is okay naman po yung technology kahit na po dry feeding or wet feeding po yung way ng pagpapakain nyo doon sa alaga nyong baboy. Ang ano lang po diyan is kung saan kayo mas makakagaan po ng pagpapakain at kung ano po yung mas preferred or mas gusto ng inyong mga inaalagaang baboy. So yun po, okay lang po, maganda parehas po yan kahit sa dry o sa wet feeding. Ang mahalaga po is yung mas preferred nyo na mas maalwan sa inyo at yung kailangan ng gusto ng ating mga alaga. Siyempre, kung ano man yung makakasanayan Yes. nila. So, Oo. kumbaga, maging consistent lang din. Yes, Yeah. oo. At ito pa, tanong lang po, pwede po bang araw-araw paliguan ng inahing buntis? Thank you. Ayan, Ako. sa inahin daw. Ay, ito medyo maselan kasi Oo. buntis yung inahin eh. Actually, traditionally, kasi may iba nagpapaligo kapag, halimbawa, 1 linggo na lang manganak na. Oo. Kasi kumbaga, yung iba kasi nagpapaanak sa may farrowing pen sila, doon na dumudumi yung mga inahin. So, yung iba nagpapaligo. Tapos yung iba naman, kapag, syempre, for sanitation din, purposes, disinfection, yung iba, nagpupunasan ng dede na inahin kapag ilang hours na lang manganganak na. Yes, oo. Pero yung sa atin, yung practice natin, hindi tayo nagpapaligo sa mga baboy or especially dun sa mga buntis na inahin. Kasi nga, lagi natin ipinapayo na kailangan nga na hindi sila laging dapat nababasa or yung kulungan nila is dapat most of the time ay tuyo. Kasi nga, iniiwasan natin na katulad niyan ngayon, yung panahon natin pabago-bago. Tapos bigla nating papaliguan yung baboy or yung inahin. Nakakaranas sila ng thermal shock. Yes. So, lalo na kung nagbubuntis pa yung inahin, delikado yung mga biik niya dun sa loob. Kung halimbawa magkasakit yung inahin. At syempre, prone din siya dun sa mga ibang respiratory diseases at damay na rin hindi lang yung inahin, pati yung pinagbubuntis niya. Ayan. So, hanggat maaari po, kung hindi naman maiiwasan na kung sa tingin ninyo parang naiinitan yung inahin dahil dun sa panahon, yung mga ina-advise natin is yung palibot na lang nung kanilang Yes, kulungan, oo. yung medyo basa-basain natin. Pero hindi naman yung i-host natin yung kanilang kulungan. At saka, as much as possible nga, yung kanilang kulungan ay may beddings na ipa, hindi na natin kailangan magbasa. Kasi nga, kung inaalala nyo yung pagdumi nila, pag-ihi, nako-coat na yun nung kanilang ipa na beddings. So, yung labor natin is nasa-save na rin yung Yes. time natin sa paglilinis. So, as much as possible, pinapayo po namin na wag na nating paliguan yung mga buntis na inahin. Ayun, oo. Speaking of inahin ulit, ito po, makakasama po ba ang purgahin ang inahin bago manganak? At nagpurga po kasi ako sa inahin namin, 2 weeks bago nanganak. 7 ang normal na nailabas at may
tatlong mummified Ako. at hindi ba dahil sa purga-iyon. Mhm. Normally po, kasi talaga, ang recommendation po natin, sa pagpupurga ho muna, bago po tayo magpakasta, purgahin na po natin. Mhm. At masama po kasi pag nabuntis na po yung inahin natin, lalo na kung ilang weeks pa lang, wag po tayo magpupurga o maglagay ng antibiotic. Siguradong maapektuhan po yung pagbubuntis nila at isa pa, mai-stress sila. Kung ang pagpupurga nyo ay 2 weeks bago manganak, posible na 2 weeks na lang, pwedeng affected kasi depende Yes. dun sa purgang ginamit Oo. nyo eh. Kasi ang dewormer po kasi medyo may mga substance na Tama. nakakasama. Mm-mm. So hanggat maaari po, iwasan po natin. At saka hindi lamang po yung pagpupurga, ano ba yung sistema ng inyong pagpapakain? Yes. Baka naman maaari may nakain silang may mycotoxin. Yes. Posible po yan. At kung nagkasakit po yung ating inahin, or baka nagkaroon ng infection during the pagbubuntis. Yes. So, maraming factor po, pero isa mga ito, posible po yan. So, iwasan din po natin itong na gantong pagpupurga. Hanggat maaari, before magpakasta, ay purgahin na po natin. At saka ang pagpupurga, pag nanganak na po, 1 week before or 2 weeks before, purgahin po natin yung ating inay pag Yes. nanganak na. Ayan. Ito po, karamihang tinatanong po to sa atin. Oo. Good day po. Di po ba pwedeng paghaluin ang atobi at abono para isahan na lang ang pag-apply? Yun. Ayan. So, pwede naman po nating pagsabayin yung ating abono at yung technology. So, ang ginagawa po namin, lalo na kung mga granules po yung abono na ginagamit nyo po, sa 25 kilos ng abono ay 100 grams ng atobi yung hinahalo po natin. Haluin po nating mabuti ha, para po yung technology kumapit doon sa abono. Saka po natin i-apply doon sa ating palayan o kaya naman ay sa ating mga halaman. Pero kung sa tubig na at fertilizer na liquid tapos tubig, yung isang knapsack sprayer, 16 liters po yun, 4 na kutsarang atobi po yung ihahalo po natin. So, pwede naman po silang pagsabayin. Ayun, pwede pagsabayan. Ito naman tungkol sa ating 1:5. Mhm. So, pwede ba yung tubig na nawasa o may chlorine na ihalo sa 1:5? Mhm. Or dapat yung tubig na walang chlorine? Ayan. Ayan. So, pwede naman po yung galing sa tubig na wasa or kung ano man yung available source ninyo ng tubig, actually pwede naman nating gamitin. Pero kung halimbawang masyadong mataas yung chlorine or medyo chlorinated yung tubig, at inisip din natin syempre yung kapakanan ng baboy na kakain or mahahaluan nitong tubig na gagamitin natin. So, mas maganda po, pasingawin na muna natin yung chlorine dun sa tubig. So, yung iba ang ginagawa, naglalagay na sila ng yung chlorinated na tubig nila doon sa isang drum, tapos ilalantad nila sa araw. So, kumbaga, pasisingawin lang kahit sabi mo mga 30 minutes para lang medyo mag-evaporate, mawala yung chlorine. So, bago natin gamitin, tsaka natin pwedeng ipangbaba doon sa ating 1:5. So, pwede naman po yan. So, kumbaga, magpapasingaw lang tayo kung medyo chlorinated yung ating gagamiting tubig. Good AM po, ask ko po kung pwede ihalo ang atobi sa feeds ng biik, mga 10 days old na biik. Yes, pwede po nating ihalo yan. Bago nga pagkaanak nga po, pwede natin ihalo doon sa kanilang tubig. Doon sa feeds po, pwede po natin ilagay po yung maglagay po tayo ng 1 kutsara gadang 1 kilong pagkain po. Ayan, Ayan. para mas maganda po yung kanilang magiging resistensya. Hello po, Team Atobi, ask ko lang po, kasi po yung ginagamit kong bedding sa baboyan is ipa. Kaya lang po yung ipa ay nilalanggam. Ano po kaya ang pwedeng ilagay sa ipa para hindi langgamin? First time ko po mag-alaga ng baboy. Ay, Ayan. opo. Sa umpisa po, ng paggamit natin ng ipa, yung binili nating ipa, bago po natin ilagay doon sa ating kulungan, ay maganda po na ibilad po Ibilad, muna natin ibilad sa sa araw. araw. Yung Ayan. ipa po natin, na gagamitin doon sa bedding. Maganda po yung dry na dry talaga siya. Mm-mm. So, walang moisture. Yun po ang una nyong gawin. Pangalawa po, ay tingnan nyo po kung ano po yung mga nalalaglag doon sa Yun. feedings ng ipa. Baka naman po kasi may mga medyo matatamis po dyan or may mga content na medyo matamis. So doon po, pumupunta po talaga yung mga langgam. So tingnan po natin yung mayon. Pero mas advice po yung bibilhin nyo is ibilad nyo muna sa araw. Ayun. At saka i-check po natin yung sa dingding. Mhm. Ay, Kasi, oo, isa po yun. may Oo. mga
bubutas na langgam dyan. I-check po nyo at baka may mga butas na meron silang pwedeng maging source na para pumunta doon. So, check po natin yan. Isa yung mga yan. Galiin nating maglinis ng loob ng kulungan Yun, para hindi yun po ang mas langgamin. maganda po. Ayan. Yan. So, baka may mga question pa ho tayo. Bigyan po natin ng daan kung meron pa yung mga question. Ito kasi 10 years old pa lang yung nagtatanong. So, naghihintay po siya ng kasagutan sa atin. Sabi niya, hello po, patulong naman po. Baka po alam niyo to. Kasi po yung pet duck ko po, naglay ng eggs 1 month ago. Tapos kakahatch lang po kagabi. Ilalayo ko po ba siya sa mother duck nila? Kasi pumupunta po yung ibang baby ducks sa ilalim niya po 10-year-old pa lang po ako. So, hindi ko po alam kung anong gagawin. Please answer. Yun po. Actually po, kapag ka na-hatch yung mga sisiw, pumupunta po talaga yung mga sisiw na yun doon sa mother. Kasi kailangan ng sisiw ng init mula doon sa inahin. Kaya normal lang na pumunta yung mga sisiw doon sa inahin niya kasi kailangan niya pa sa paglaki yung init na manggagaling doon sa kanyang inahin. Kaya wag kang mag-alala, hindi po mamamatay yung iyong mga ducks. Baka kasi akala niya dinadaganan na nung nanay. Pahabo, last question na po ito. Good day po, tanong ko Team Atuwi, pwede po pang pakain ang sisiw ng niluto na kanin mix na gulay, purpose totally organic po siya. Ganito po ha, kasi ang mga sisiw, lalo na kung ipapakain lang natin yung nilutong gulay lang, okay naman yan kung kakainin. So, hindi po natin masasabi na organic kasi medyo broad po yung magiging explanation doon sa organic. Yes. Siguro mas maganda nating sabihin na mas natural na pag-aalaga dahil kumbaga natural yung pinapakain natin katulad ng gulay or yung kanin. Pero hindi po yan sasapat para kung ang purpose po natin is para mas madaling magpalaki ng ating mga manok. So, mas maganda po dyan, magbigay pa rin tayo ng feeds and then ihalo po natin yung nilagang gulay o mas maganda po kahit hindi nyo na po ilaga yung gulay, tatarin nyo lang maliliit and then isama nyo yung kung may kanin man and then commercial feeds, pwede po yan para mas kompleto o balance yung pagkain nung ibibigay natin sa ating mga alagang sisiw at para mas madali po silang lumaki. Ayan, kung wala na po kayong tanong, kahit po off-air kami, ay pwede pa rin naman po kayo mag-message po sa amin. At syempre, huwag niyo pong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, yung mga information tungkol sa technology at iba pa naming products ay inyo pong mababasa dyan. At syempre, yung may mga questions po, open pa rin po ang aming forum section. I-post nyo lang po rin yung mga questions po ninyo at may mga sasagot din po sa inyo dito. Ayun. At saka huwag niyo pong kalimutan i-visit yung YouTube channel natin na Team Atuvi. Lahat po ng mga discussion po natin dito sa UAP, sa FTO, yung Farmer's Talk, ay mapapanood nyo po dyan at pwede po kayo mag-comment. Yes. Ayan. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at huwag nyo po ding kalimutang i-follow kami sa TikTok. Nako. At yan po, subaybayan nyo po yung aming ina-upload ng mga videos dyan at malapit na po ang 2024. Ayan. Ayan po. So, sana naman po ay nabigyan namin kayo ng konti kaalaman doon sa mga question na binigyan natin ng kasagutan. Maaaring yung mga katanungan nyo ay aming na-discuss. Ayan. At kung wala na po, ay magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Saturday dito sa ating UAP, Usapang Agrikultura, Paghahayupan At pangisdaan. hanggang sa muli. Always remember, Team Atubi will continue to educate share and inspire others. Bye-bye!